Sinabi sa kanya ni Shizuko na dapat pa rin niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral. Ngunit sinabi ni Asako tungkol sa paaralan, ang kanyang tunay na sarili ay nabubuhay sa internet dahil doon ay wala siyang problema at napapaligiran siya ng mga kaibigan. Agad siyang pinatunayan ni Shizuko na nasa dalulo siya. Ngunit sinabi ni Asako na wala siyang pakialam kung nasa dalulo siya dahil ang mahalaga lang ay gusto niyang maging malapit, ngunit lagi siyang iniiwasan ng lahat. Narinig ito ni Shizuko at naawa sa kanya at nagpas siyang ipakita sa kanya ang mga lugar na pagtutuunan ng pansin para sa mga pagsusulit. Ngunit nang marinig niya na ang pagsusulit ay sa susunod na araw, nanatili siyang buong gabi sa pagpukpok ng kaalaman sa makapal na bungo ni Asako habang ang tunay na tutor ay natutulog lamang sa gabi. Kinabukasan, bumalik si Asako ng may pasasalamat, matapos makatakas sa mga remedial class. Ngunit nang sumunod na linggo, galit na galit siyang pumasok sa paaralan dahil nasira ni Haro ang diwa ng meetup dahil nakipag-away na naman ito. Gayun din, nakita ng mga babae ang mukha ni Asako at agad na lumayo sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro na sinigawan si Haro dahil sa pagdadala ng manok sa paaralan, kahit na binalaan na niya ito na huwag gawin. Kaya, sinabi ni Shizuko kay Haro na inalok ni Seisa na alagaan ang manok. Kalaunan sa rooftop, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Shizuko at nakatulog. Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Haro. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising siya sa kandangga nito at mabilis na bumangon, iniisip kung kailan ito nakarating doon. Gayunpaman, balak niyang pumunta agad sa klase. Ngunit ibinaba ni Haro ang kanyang mukha at sinabihan siyang matulog. Mabilis na namula si Shizuko at nagsimulang isipin kung paano naging mas nakakaaliw ang buhay simula nang makilala niya si Haro. Sinabi niya rito na natutuwa siyang nakilala niya ito at biglang inamin na mahal niya ito. Agad siyang nahiya at nagtaka kung bakit niya sinabi iyon. Kaya mabilis niyang sinabing nagsisinungaling siya. Tinanong ni Haro kung gusto niyang lumabas, ngunit iginiit ng babae na kasinungalingan lang iyon. Kaya sinabi niya rito na mas gamaan ang loob niya na kasinungalingan lang iyon. Kinabukasan, bumalik si Seisa na may dalang manok, sinasabing may pusa siya sa bahay nito, at ang mga nakaraang araw ay naging magulo sa pagitan ng dalawang hayop. Ang guro, si Miss Saiko, ay biglang nagpakita mula sa kung saan upang sumigaw muli. At naisip ng mga estudyante na maaaring kailanganin nilang kumuha ng coop para sa manok at itago ito sa paaralan. Kaya sinabihan nila si Miss Saiko na tulungan silang kumuha ng pahintulot mula sa mga awtoridad. At hindi nagtagal ay bumalik siya dala ang balita na naaprobahan na ito. Sinimulan nilang planuhin kung paano agad gagawa ng coup. At habang nag-iisip ng mga ideya ang lahat, si Shizuko ay abala sa pag-iisip ng kanyang pag-amin, iniisip kung dapat ba siyang pumayag na lumabas kasama si Haro. Pumunta sila sa tindahan kinabukasan upang bumili ng mga materyales para sa chicken scoop. At habang tumitingin si Shizuko sa stand, nabangga niya ang mga peking kaibigan ni Haro at natakot. Mabuti na lang at nagpakita si Seisa sa sandaling iyon at sumugod upang ihagis ang kanyang cart sa kanilang mga mukha. Agad na nakatakas sina Seisa at Shizuko, ngunit hinabol sila ng mga magnanakaw. Gayunpaman, dumaan si Haro. At nang makita sila, hinawakan niya ang isa sa mga tulisan sa ere at inihagis ito sa isang iglap. Tumakbo silang lahat palabas ng tindahan pagkatapos nito. At habang bumalik si Seisa upang tulungan si Asako na magbuhat ng ilang mabibigat na bagay, binanggit ni Haro kung paano kumikilos si Shizuko ng kakaiba. Sinabi niya sa kanya na karaniwan ay tatanggi siyang mag-alaga ng manok at lumabas pa tuwing katapusan ng linggo. Ang paggawa niya nito ng kusang loob ay tila kakaiba. Alam ni Shizuko na tama siya, ngunit itinanggi pa rin niya ito. Gayunpaman, nagulat siya sa kung gaano siya kamaunawain. Hindi nagtagal ay bumalik sina Seisa at Asako, at lahat sila ay bumalik sa bahay ni Haro. Sinimulan nilang gawin ang coup, ngunit ang paglalagari ng kahoy ay lubhang mahirap. At kahit halos sumuko na sila, inalok niya silang ibigay ang kanyang chainsaw. Agad itong kinuha ni Haro, ngunit habang wala siya, muling nagpakita ang mga masasamang iyon at sinabing gusto lang nilang makipag-usap. Ipinahayag nila kung paano sila binabalewala ni Haro, na hindi nila nagustuhan, at iminungkahi ni Seisa na humingi sila ng tawad. Ngunit walang pakialam si Shizuko, sinabihan silang gawin ang lahat, ngunit huwag makialam sa kanilang building project. Pagkatapos, biglang sinabi ng isa sa kanila na mahal niya si Haro, na agad siyang napahiya.
Bumalik si Haru sa sandaling iyon, at nang makita niya sila ay nainas siya.